Good day, magandang araw. Welcome sa ating episode. I'm Lyndon Katulong. Welcome po. Hello sa ating mga babayan na mga OFWs dyan sa Amerika, Saudi Arabia, United Kingdom, Europe, Canada, China, sa Australia, and Singapore, Malaysia, Hong Kong, Italy, Japan, and the rest of the world. I know marami tayong mga OFW. Salamat po sa inyong lahat. Welcome po dito sa ating episode. Ngayong araw mga kababayan, pag-usapan natin itong pinalabas na ng Korte Suprema, mga kaibigan, na resulta po ng petisyon sa kampo ni Vice President Inday Sara at ng grupo po nila Attorney Israelito Torion. Ating pakinggan mga kaibigan ang mismong declaration ng spokesperson ng Supreme Court na nagdeklara na unconstitutional ang impeachment complaint laban kay BP Sara. Ating In a pakinggan. unanimous decision today, July 25, 2025, the Supreme Court en banc declared the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte unconstitutional, noting that it is barred by the one-year rule under Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the Constitution, and that it violates the right to due process enshrined in the Bill of Rights. Therefore, the Senate could not acquire jurisdiction over the impeachment proceedings. However, the court said it is not absolving Vice President Duterte from any of the charges against her. But any subsequent impeachment complaint may only be filed starting February 6, 2026. Yan po, inyong napakinggan ang statement ng spokesperson ng Supreme Court declaring na unconstitutional, mga kaibigan, ang impeachment complaint ng Vice Presidente. However, ang sabi naman, pwede naman silang mag-file ulit ng impeachment complaint after 1 year. Ano po? Ang sinabi is February of 2026. So, malapit na lang. Ano po? Malapit na lang hintayin. Okay? So, inyo na pakinggan mga kababayan. Ano po? Ang pinakadesisyon. Pausapan natin dito kung ano ang nangyari, mga kaibigan, ha? Yun ang pinakita ko sa inyo. Pinaka-final yun. Kumbaga sa pinakapuitan ng lahat ng istorya nitong desisyon ng Supreme Court para hindi na kayo mabitin. But pag-usapan natin kung anong nangyayari talaga. Ano po? Ha? Dito sa ating episode. Ang pinag-usapan dito, mga kababayan, ay yung pong legality po ng mismong petisyon, whether or not itong petisyon na ito hindi ba lumabag sa saligang batas for violating doon sa 1-year rule ban. Ano po? Yun ang pinag-uusapan dito eh. Hindi pinag-uusapan yung impeachment complaint. Alam niyo yun? Kasi dito, mga kababayan, iilan na mga senator judges na uupo as judge, mga kaibigan. May mga comment. In fact, si Senator Tito Soto, mga kababayan, meron siyang comment. But later na yon kasi meron daw isang legal luminaries na nakausap, I think, nakausap niya or naghingi siya ng anong legal advice tungkol anong pananaw doon sa desisyon ng Supreme Court declaring unconstitutional ang impeachment complaint. Okay? Now, dito mga kababayan, ipapakita ko sa inyo, meron din tayong konting diskusyon, mga kababayan, patungkol sa ano ba talaga ang issue dito. Okay? Kasi ang mga lumabas kasi ngayon na ang comment nila is according sa ating saligang batas, sabi ng iba, it is only the Senate ang may sole power, mga kababayan,
na magdi-decide at may jurisdiction tungkol sa impeachment. Kasi nakalagay daw sa Constitution. Tama naman yon. Wala namang kumontra siguro doon that the Senate has the sole authority para sa mga matters pertaining to impeachment. Walang question doon. Kasi ang question dito mga kababayan, hindi yung pinaka-impeachment complaint eh. Ang question doon, yung process bago mangyari ang impeachment. Ano po? Actually, iyon ang maliwanag dito mga kababayan eh. Yung process, mga kaibigan, kung nasunod ba. It's not about impeachment ang pinag-uusapan dito dyan sa Korte Suprema eh. Question nila, paano prepare? Ano po? Yung previous video natin mga kababayan, di ba pinag-usapan natin dito? O nasundan ninyo ako mga kaibigan. That is why, para sa inyo, sunod kayo dito sa atin mga kababayan, dito sa ating channel, because sa mga issues na mga ganito mga kababayan, pwede nating sunod-sunurin, ano po? Isi-series natin yung iba, at saka pwede nating balikan mga kababayan, yung mga nauna nating mga video. So, sunod kayo dito because ang dami pong mga mangyayari na pag-uusapan natin mga kababayan dito. Mga kaibigan, dito, ang haba kasi ng desisyon eh. Hindi mo ma-imagine kung ilang pages ito. Sandali po, hindi ko kung Jesus Moriosep. Almost 100 pages pala ito. Sandali ha. Gusto ko lang hanggang sa pinakadulo ng mga babayan dito sa concurrence na yung nagbigay na sila ng kanilang pasya mga kaibigan, itong mga justices natin. Yung pong ponente na sumulat ng desisyon na ito, si Senior Associate Justice Marvick M. V. F. Leonin. Kinungkor nina Alexander Ismondo, Chief Justice, Siegfried Benjamin Kagiwa, Associate Justice, may signature siya, but hindi siya nag-take part kasi may comment dito, no part. So, hindi siya nag-take part, pero may signature siya. Si Associate Justice Ramon Paul L. Hernando. Okay? Si Associate Justice Ami C. Navarro Javier. Navarro ba? Hindi. Natabunan kasi ng signature. Anyway. With concurring opinion ni Associate Justice Henry Jane Paul B. Inting, Associate Justice Rudy Salameda, may mga comment above sa kanilang signature with concurring opinion, okay? Kung sino itong nag-concur mga kaibigan, lahat pala sila dito. Pero ang nakalagay, nandito lahat ang kanilang perma eh. May mga nakalagay, concurring opinion. Anyway, total naman makikita ninyo dyan mga kababayan sa screen. Ipapakita ko sa inyo, mga kaibigan, itong mga pumirma po. I understand, majority sa kanila mga kaibigan ang nag-concur sa desisyon na ito. Okay. So, ang haba ng desisyon mga kaibigan, this is 95. Dali. It's not 95 pala. Pila ito? 96 pages, mga kaibigan. Ang haba, po? Kasi ang narrative doon sa mga pangyayari na paloob dito. Well, isisiri siguro natin mga kaibigan, po? Para malaman talaga natin.
Babasahin ko po, wala na tayong ibang gawain dito except sundan ninyo ako, babasahin natin hanggang sa anong oras tayo abutin dito at siyempre, medyo masakit na sa ulo pag sobrang haba, ano po, ipuputol natin dyan, tapos susundan natin ng sunod na episode mga kababayan. Ano po, series. Para malaman talaga natin ang pinaka-content nito. Ano po? Go ba? Sige. Parang guwata. Alright. Babaktra ko muna mga kababayan ha. Imagine mo. 96 pages mga kaibigan. Kasama na dito ang pinaka heading po. Kasama na dito ang pinaka heading mga kaibigan. Okay? Wait lang. Kasi imagine mo yung 96 pages. Grabe. Oh. Okay, dyan sa screen, inyong makikita mga kababayan, may stamp pa ito, rubber stamp sa pagpalabas nila, dated July 25. Bagong-bago lang talaga mga kaibigan. O ito, siyempre may logo, nakita na ninyo. Republic of the Philippines, Supreme Court, Manila, in bank. Sara Z. Duterte, in her GR number 278353, in her capacity as Vice President of the Philippines Petitioner. Ito yung una nating pinag-usapan mga kababayan. But hindi ko ito i-skip para meron tayong chronology. Versus, ito, House of Representatives represented by Ferdinand Martin G. Romualdez in his capacity as Speaker of the House of Representatives, Reginald Is Velasco in his capacity as Secretary General of the House of Representatives. The Senate of the Philippines, represented by Francis G. Escudero in his capacity as President of the Senate. Respondents. And in GR number 278359. Dalawa kasi ito. Yung first mga kaibigan na GR number 278353, yung po yung final ni BP Sara. Ano po? Itong isa, 278359 mga kaibigan, ito po yung final nila Attorney Israelito Torion et al. No? Dami ito sila. Ganon din ang respondent mga kaibigan, the House of Representatives and the Senate. Okay. Ayan, makikita ninyo mga kababayan dyan sa screen. Page 2, tingnan ninyo. Kasama dito, hindi ko na babasahin, yung pong mga petitioner na kasama ni Attorney Israelito Torion mga kaibigan. Okay? Ayan. Hindi ko lang babasahin. Basta ang respondent, House of Representatives, and Senate of the Republic of the Philippines, represented by the President, Chis Escudero. Okay? Nakalagay dito mga babayan, nakasulat siya, makita ninyo, promulgated July 25. So, yun lang talaga ang pagpalabas ng desisyon na ito. Nakalagay, decision, Leonin, SAJ, meaning ng SAJ, Senior Associate Justice. Okay. Ang sabi dito mga kaibigan, the process of impeachment is a constitutional and therefore legal process that takes place within a political environment. That is sui generis, does not convert it to a purely political process isolated from the requirements of the Constitution as a whole. The basic constitutional mandate is that public office is a public trust. Being a constitutional value, any process seeking accountability of our public officers must take place within the strict framework and procedure outlined in the Constitution. Yan. Those who participate in this process are as accountable to our people as those who are made the subject
of impeachment. May tama talagang patok talaga dito. Ulitin ko po, those who participate in this process are as accountable to our people. Okay? As those who are made the subject of impeachment. Okay? Yung nag-participate dito, mas accountable. Accountable din sila, mga kaibigan, sa mamamayan. Sa mamayang Pilipino. Ano po? Kaysa doon sa subject of impeachment. Who is the subject of impeachment? The Vice President. Ano po? Now, tingnan niyo dyan sa page 3, sa susunod mga kababayan. Alam niyo, masarap pakinggan. Basahin na. Sundan lamang ninyo ako. Masakit sa mata magbasa, sundan na lamang ninyo ako. Page by page ang kalagay dyan. Ano po? Okay. Page 3. This decision, regardless of the political result, will not evade its duty to declare when an act is done with grave abuse of discretion amounting to an excess of jurisdiction of any department, organ, or office. Thus, we rule. Ito ang ruling nila. Kasi ang medyo nakita na nila, mga kababayan, based dito sa itong paragraph na ito na sinabi ng korte, regardless of the political resort, will not evade its duty to declare when an act is done with grave abuse. Ayan kung ginawa mo na nag-abuso sa kapangyarihan hanggang sa humantong na sumobra na sa jurisdiksyon na inumang mga departamento, organ or office, sabi nila. Kaya dito irurule nila. So may nakita sila mga babayan. Thus, we rule. First, the impeachment process is primarily a legal and constitutional procedure, but with political characteristics. It may be sui generis, but it is not a purely political proceedings. This means that the Bill of Rights, especially the due process clause and the right to speedy disposition of cases, applies to the entire impeachment proceedings. Okay? Sige. Makinig kayo. And second, considering the nature of the offices and the institutions that are subject to impeachment, its effect on the independence of constitutional departments and organs, and its nature as a constitutional process, all legal issues involving impeachment proceedings are subject to judicial review. Kita mo yan? Dito pa lamang mga kababayan, medyo patok na patok dito. Kasi ang karamihang sinabi ng iba dyan, mga kaibigan, sabi kasi nila, may mga comment na, it's beyond judicial review daw. Because impeachment trial is under the Constitution. Sabi nila, yung may mga sinabing legal minds, mga kababayan na dyan, na wala daw, it's not within the jurisdiction of the Supreme Court yung matters of impeachment, mga kaibigan, kasi sa Constitution, nakasabi daw doon, it is only the Senate has the authority and power, mga kababayan. Pero nakalimutan na such thing or activity or event is done with grave abuse of discretion. Hindi pabayaan yon. Pag may mag-question, okay lang kung walang mag-question, Pero pag may mag-question, mga kaibigan, doon sa process, it's not the impeachment, Klaruhin natin yan. It's not the impeachment itself. Because the impeachment itself, maliwanag, nasa Constitution na yan. It is within the power of the Senate. Mag-originate sa Congress, okay? Then after that,
nabuo na nila yung saktong process. That is why, yung umpisa nating pinag-usapan ito mga kababayan, di ba, yung previous video natin, mayroon yung hiningi ng Supreme Court. Na-recall pa ba ninyo yon? Na may sinabi ang Supreme Court doon, hiningian sila? Okay. Now, based doon, natanong nila yon, I mean, the Supreme Court, nagtanong ng mga katanungan na iyon, kasi, gusto nilang tingnan at ma-examine din whether or not wala bang nalabag na mga processes ito. Kasi pagka nalabag na, may nalabag na process ito, this is not within the power of the impeachment court to determine whether or not there is such thing as violation, mga kaibigan. Paano ginawa nila yun? Sa mga ganito, yung korte mismo. As in this case, yung Supreme Court kasi mabigat ito na issue. Kaya Supreme Court, diretso mga kaibigan, yung jurisdiction. Ano po? Now, dito sa pangalawa, di ba, sinabi dito, ulitin ko po yung second, considering the nature of the offices and the institutions that are subject to impeachment, its effect, independence of constitutional departments or organs, and its nature as a constitutional process, all legal issues involving impeachment proceedings are subject to judicial review. Kaya pumasok sila dito. Yung process, hindi yung impeachment. Okay? Di ba, nagkamali ba ako na sabi ko yung process eh. It's not the impeachment eh. The process. Kasi may proseso. Okay. While the court does not determine when, who, and whether an impeachable officer may be removed and disqualified from political office, it has the duty to construe the process mandated by the Constitution, ang sabi nila sa kanilang ruling. Third, Article 11, Section 3, Paragraph 2 of the Constitution clearly requires that a verified impeachment complaint, take note ha, a verified, pag sinabing verified mga kababayan, in the presence doon sa notaryo mga kaibigan, doon sa complaint na yun. Okay? Isituit niya na yung taong pumirma doon, apayan, okay? Yung taong pumirma doon o nag-execute ng complaint na iyon, isituit niya na lahat na naka-state doon, siya mismo, may alam siya sa naka-state doon. Kaya nga, sa dokumento na iyan, kaya nga required talaga ang verification. Kasi, state ng abogado, okay, doon sa baba, sa kanyang verification, na siya yung tao na gumawa doon sa ibabaw, meaning kung ano yung mga reklamo doon sa affidavit, siya ang tao na gumawa doon at yung taong, yung abogado na nag-perma dyan, nag-verify, alam na niya na yung tao na yun ay siya, one and the same person, yung nagperma. I mean, yung nagreklamo, gumawa ng affidavit. Importante dito. Kaya nga may katanungan na Supreme Court, mga kababayan, nung di ba, yung mga unang video natin, I mean, episode natin. May katanungan ng Supreme Court, kung nabasa, nakita ba nila? Pumirma ka, tapos hindi mo nakita, paano sa verification, ipalpa ka na. Kaya, sabi ni kung Senator-elect Marcolita, makukulong kayo. Di ba? Meron yun? But, sa mismo mga kababayang impeachment complaint, yung itong last impeachment complaint na pinagkakaguluhan, ano po? Kasi yung third, wala na yun, archive. But, yun ang dahilan bakit nagka-problema ito. Kasi binasa mga kaibigan doon yung 1-year rule ban. Hindi nag-isang taon eh.
parang November o December yon. Pagkatapos, in February, mga kababayan, nag-file sila ng fourth impeachment complaint. First, second, third, sunod-sunod yun. Ang sabi nila na archive, whatever, mga kaibigan. But ang fact was, ang nangyari, mga kababayan, is that yung period, mga kaibigan, na sinabi ng ating konstitusyon, wala kang gawin na similar petition, mga kaibigan, para sa impeachment from the day na i-file mo yung una until the day na may pangalawa, mga kaibigan, para hindi magka-problema sa 1-year-old ban. Naintindihan ba natin yon? Ito dito ang question hindi yung impeachment, mga kababayan. Wala yun. Kung ano ang laman ng kanilang impeachment complaint, mga kaibigan, walang pakialam doon ng Supreme Court. Kasi it's their allegation. It is up, mamaya yan, mga kaibigan, doon na sa impeachment proper, kung paano nila i-present yung kanilang ebidensya, paano naman dipinsahan. It is up doon sa Congress, sa trial na kung mangyari. But ang dito sa Supreme Court, ang kanila mga kababayang sinitel dito, yung process, wag itong maliing pag-intindi na nanghimasok ang ating Supreme Court, mga kababayan, kasi may mga lumabas ngayon, may mga comments, na makikita ninyo kung saan-saan ng mga platforms, mga kaibigan, dyan sa social media, na parang sinisi pa ngayon ang Supreme Court, mga kaibigan, na parang nangimasok sila ng co-equal daw. Kaya nga meron niya ang tatlo para merong check and balance. Dito ka hahantong sa Supreme Court. Kapag ka dito medyo nasilip na merong sumobra na, sa tingin ng mga nagreklamo, lumabag kayata sa batas. Kaya nandyan yung Supreme Court para kanilang suriin kung meron bang violation sa ating fundamental law of the land, which is the Constitution. Kaya nandyan yan sila, mga kababayan. Okay, maganda ito Nasa page, pa tayo, mga kaibigan? Page 3 pa tayo ng desisyon, mga kaibigan. You cannot imagine, 96 pages ito, mga kaibigan. But nandito pa tayo sa page 3, paano nila pinalabas ang ruling, mga kaibigan. Sa second page pa tayo, paragraph 3, yung sinabi kong, sabi nila, ang Article 11, Section 3, Paragraph 2 of the Constitution clearly requires that a verified impeachment complaint be immediately put in the order of business. Okay? Within 10 days, may requirement pa, may 10 days pa. Problema yung iba, hindi, nag-violate nga sila ng 10-day rule From its endorsement, neither the Secretary General nor the Speaker of the House is granted by the Constitution any discretion. So hindi ang Constitution expressly nagsabi or even impliedly na nagsabi na meron silang discretion to process, mga kababayan, doon sa complaint na dumating sa kanila. Wala yun. Hindi sila binigyan ng implied o express power na kung kailan gustuhin nila, doon na nila gawain. Wala po. Kaya sabi dito, neither the Secretary General nor the Speaker of the House is granted by the Constitution any discretion to determine when this period commences. O, kita mo? Wala sa kanila, mga kababayan, walang express na provision of the law, of the Constitution, na nagbigay sa kanila ng kapangyarihan po, discretion, kapangyarihan, para sila na ang susundin kung kailan, mga kababayan, mag-umpisa yung period ng
pag-prepare ng complaint o yung period, kailan tatakbo ang period, mga kaibigan, sa 1-year-old ban. Ito ang explanation dito, mga kaibigan. Okay? Ipagpatuloy natin, mga kaibigan. Part 1 pa lang ito. Ha? Tandaan niyo sa ating mga tagapakinig, mga kababayan, sa ating mga tagapagsunod. This is part 1 of the series. Di ko pa alam kung hanggang kailan tayo, mga kababayan. But it may not be magkasunod ang ipagpalabas natin dito. It may be may ibang mga episode tayo na mag-break dito, mga kababayan, na inyong makita, mga kaibigan. Kasi po, medyo mahaba nga ito. Rest assured, nauubusin ko ito, mga kaibigan, para maintindihan natin. Para hindi yung nabasa mo lang yung headline tapos magkukomento ka na kung ano-ano. Ano po? Hindi natin alam kung what is really in there na sinabi ng ating Supreme Court para makapagdesisyon sila, mga kaibigan, na unconstitutional pala ang impeachment na ipagpatuloy, mga kababayan, because ang daming mga process na lumabag po sa ating saligang batas. Ano po? Sundanin niyo ako, mga kababayan, na isi-series natin ito. For your comments, just write down below. At huwag kalimutan, mga kaibigan, mag-subscribe sa aking channel, Broadcasters Viewpoint. And don't forget naman to click sa ating notification bell para lagi po tayong updated.